kaguluhan nagbabanta, may agamaga laging balisa sa bawat panganib at sa kulang may kalungkutan, may pangamba. Huwag matakot, may kasama ka sa pagsubok. Hindi nag-iisa, di ka niya pababayaan sa lahat ng sandali, at hindi niya hahayaan na kalabay magwagi. At sa bawat pagkakataon siya'y maaasahan, ang kapangyarihan niya'y iyong magiging sandigan. Sa kahirapan nadarama, nangangailangan, nag-aalala, sa kabigatan dinadala, may kapaguran nang hihina. Huwag matakot, may kasama ka sa pagsubok. Hindi
Magandang araw po mga kapatid, Pastor Lito De Leon of Without Walls Ministry. Ako po ay naniniwala na bawat isa sa atin ay manakalaang pagpapala mula sa Diyos. Ang Biblia ay nagpatotoo na kapag tinanggap mo si Kristo bilang Diyos at tagapagligtas, gagawin ang tirahan ng puso mo sa pamamagitan ng Espiritu Santo bilang patunay na ikaw ay anak na tagapagmana ng Diyos. Sabi po sa Romans chapter 8, 16 to 17, the Spirit Himself bears witness with our spirit that we are children of God. And if children, then heirs, heirs of God and joint heirs with Christ. If indeed we suffer with Him, that we may also glorified together. Ang Espiritu po ng Diyos ay nagpapatotoo kasama ating Espiritu na tayo ay mga anak ng Diyos. In other words po, kung ikaw ay anak ng Diyos, gaya sa ating binasang we are co-heirs, tayo po ay tagapagmana. Kung anong mayroon ng Diyos, kapatid, mamanahin mo yon. Kasama na dito ang buhay na walang hanggan, malusog ng pangangatawan, material na bagay, at mga favors. Ang hindi lang po nating kayang manahin sa Kanya ay ang Kanyang pagiging Diyos. Amen. Dapat po tayo maniwala na ang Diyos ay may gagawin sa ating buhay. Ngunit, hindi po sapat yan. But at least, we are the stage where we believe that God is able to do things beyond measure for all of us. Amen. Now, kung may pangako po ang Diyos sa atin, hindi po nangungulugan na basta na lang babagsak sa ating paanan. Gaano man kataas at kalaki ang ating pananalig kung walang kalakip na gawa at pagsusumikap. Amen. Sabi po sa Book of James, chapter 2, verse 17, even so faith, if it has no work, is dead by itself. In other words, patay ang pananampalataya kung walang kalakip na gawa. Amen. Ang Diyos po ay pangako sa bawat isa sa atin at papapala, at ito ay makakamtan lamang dahil sa pananalig na may kalakip na pagpupunyagi. To believe in the promise of God because of faith is the first step to receive blessings. Amen. But there are struggles along the way we have to overcome. There are giants representing our problem we have to face. At yun po ang tatalakayan natin sa araw na ito. Pero bago po natin basahin, samahan niyo po kong manalangin. Panginoon Diyos, Ikaw ay dakila, Lord God, Ikaw ay makapangyarihan, Ikaw Diyos ay mapagpala, Lord God, at salamat Panginoon sa mensaheng hinanda mo sa amin sa araw na ito, Lord God. Lord, ang tanging dalangin ko, Panginoon, samahan mo kami, patnubayan mo, Lord God, ang aming lingkod, Lord, gabayan mo sa pamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, Lord God. In Jesus' name, we pray. Amen and Amen. Basahin po natin ang talata natin sa araw na ito. Matatagpuan sa Numbers chapter 13 verse 27 to 32. Basahin ko po. Then they told him and said, we went to the land where you sent us. It truly flows with milk and honey, and this is its fruit. Nevertheless, the people who dwell in the land are strong. The cities are fortified and very large. Moreover, we saw the descendants of Anak there. The Amalekites dwell in the land of the south. The Hittites and Jebusites and the Amorites dwell in the mountains, and the Canaanites dwell by the sea and along the banks of the Jordan. Then Caleb quieted the people before Moses and said, let us go up at once and take position, for we are well able to overcome it. But the men who had gone up with him said, we are not able to go against the people, for they are stronger than we. And they gave the children Israel a bad report of the land which they had spied out, saying, the land through which we have gone as spies is a land that devours its inhabitants, and all the people whom we saw in it are men of great stature. There we saw the giants, the descendants of Anak came from the giants, and we were like grasshoppers in our own sight, and so we were in their sight. Oh, let me give you a little background what is happening here. Habang po ang mga Hudyo ay nasa wilderness, nagpadala si Moses ng 12 espiya upang siyasatin ang promised land. Pagbalik nila sa kampo, dala-dala nila ang napakalalaking mga prutas, gaya ng ubas, pomegranate at iba-iba pa.
bilang patunay na masagana ang promised land. It's a land of abundance. Ngunit 20 report ang natanggap ni Moses. Ang 10 espiya ay nagdala ng negative report na sa kanilang pananaw hindi nila kayang kubkubin ang promised land dahil malalaki ang mga tao at may mga higanti pa. Amen? Sapagkat ito pong siyudad na ito napapaligiran matataas na pader, umaabot hanggang sa langit at ang kakapal na pwedeng magkarira 5 truck sa lapad. Ang mga tao nakatira, malalakas nga at may mga higanti pang nakatira na parang tipaklong sila kumpara sa mga higanting nakatira doon. Ngunit, iba po ang report ni Joshua and Caleb. Dahil sa pananaw nila, kayang-kaya nilang talunin ang mga nakatira doon maski mga higanti pa sila. Amen. Ang tanong ko po sa inyo, bakit may pagkakaiba ang pananaw ng karamihan sa espiya kumpara kay Joshua at Caleb? Dahil po kilala ni Joshua at Caleb ang kanilang Diyos. Ngunit hindi ba't kilala rin 2 espiya ang kanilang Diyos? Yun pong ginamit ditong know or knowledge sa Tagalog na pagkakilala, ang original meaning sa Greek, having an intimate relation with complete knowledge of God coupled with faith. Isang malalim na relasyon na kilalang-kilala ng Diyos na may kaakibat na pananalig. Yan po si Joshua at Caleb. Amen. Bakit, kapatid, kapag kilala mo ang Diyos at you have developed an intimacy with Him na may kasamang pananalig, faith, anumang uri ng pagkikipaglaban mo, laban din ng Diyos. Hindi ka dapat magkaroon ng agam-agam at pagkatakot sapagkat kapatid, kailanman hindi kanya kayang iwanan. Even the Bible says, He will never leave you nor forsake you. Nakatuon po ang isipan ni Caleb at Joshua, hindi sa mga circumstances at higante na kanila nakita, bagos sa makapangyarihan Diyos. Amen. At sila ay may pananalig na ang laban nila, laban ng Diyos. Bakit nga ba sila mag-alala? Samantalang sa simula pa lang, ipinangako na sa kanila ang promised land. At lagi itong binabanggit ni Moses sa kanila. In other words, all you have to do is claim what is rightfully yours given by God. But in claiming what is rightfully yours, sometimes it will cost you a lot. Sometimes you have to fight for it to take what is rightfully yours. Amen? Alam niyo po, meron po ako isang kaibigan na medya mayaman. Okay? Hindi ko na po babanggit ang pangalan. Diyan po sa kahiliran ng runway sa airport, sa likod po niyan ay may nandun po ang warehouse ng duty free shop. Sa lugar na yan, meron siyang lupa na 5,000 square meter. Ang problema po, may mga taong nakatira, may mga tato, handang pumatay at mamatay. Dati, isa lang pamilya, ngunit sa pagdaan ng mga taon, dumami at hindi na kayang palisin. Kinausap niya yung kamag-anak niyang colonel sa military, wala rin pong nangyari. Walang nagawa na tulong. Napilitan niyo po siya na kasuhan ng illegal encroachments on private property. At pagdating po sa kaso, gumastos po siya ng 500,000 bago mapasa kanya ang lupa na minana niya sa kanyang mga magulang. At ang lupa po, pinatayo ng warehouse sa isang foreign business enterprise para sa kanyang logistics at tinumbahan ng 200,000 per month. Wow! Mga kapatid, sometimes you have to face struggles for you to claim your inheritance. Maski ito po ay inheritance mula sa Diyos. Amen! You know mga kapatid, believers have the attitude that just because they are saved and in the family of God, God is supposed to give them everything that they dream of without any effort or work or discipline on their part. Hindi po ganon. The fact is, it costs something for us to do in order that God's promise for us is received. Gusto natin ibigay sa atin ng Diyos nang wala man lang paghihirap. Amen? Ito simpleng illustrations sa ating nakikita. Minsan, may nasasalubong tayong lalaki na ang ganda ng katawan, matipuno, ang mga muscles nagbumura. At ang sabi niyan, sana gusto ko rin magkaroon ganyang katawan. Amen? Naghirap ka ba sa gym? Sa pag-exercise? Nag-struggles ka ba sa pagbuhat ng mabibigat ng bakal?
At sa mga babae naman, kapag nakakita kayo ng sexy, gusto niyo rin magkaroon ng katawan. Amen? Naghirap ka ba sa pag-exercise? Nag-diet ka ba? Iniwanan mo ba yung pagkain ng mga litson na masasarap? Na nag-i-struggle ka kung iwan mo hindi? Kung puro kain at walang exercise, ano po mangyayari sa katawan nyo? Amen? May kasabihan po tayo, no pain, no gain. Kung walang paghirap, walang ganansya. Alam nyo po, sa edad kong, sa pagbabasa ko ng Bible, I realized na ito rin tinuturo ng Diyos yung physical well-being natin. Sa edad kong 72, guess what? Nagja-jogging pa po ako. At naglalaro ng tennis to maintain my physical well-being. At bibigyan po ito. Sabi po sa 1 Timothy 4:8, for physical training is of some value, but godliness has value for all things, holding the promise for both the present life and the life to come. Binibigyan po ng value ng Diyos yan. At sa paggagawa mo ng exercise, kapatid, you need to struggle. Amen? If there is this spiritual discipline na tinutukoy ang Biblia, dapat mayroon ding physical discipline. Sapagkat ang blessing po ng Diyos ay holistic, spiritual, and body. Sa 3 John 2, mababasa niyo po na, I pray that you will prosper in everything and be in health as your soul prospers. In other words, binanggat pa rin ang health. Sapagkat holistic ang gustong matanggap na pagpapala natin mula sa Diyos. Kung marami kang pera at material na bagay at ikaw naman ay may sakit, blessing ba yun? Amen? Holistic po. Amen? Alam natin na ang blessings ng pagkakaroon ng malusog na pangangatawan, yet you need to exert effort at ikaw rin ang mag-i-struggle upang makamtan mo ito. Amen? Alam niyo ba kung bakit binigyan ng Diyos si Solomon ng wisdom? Karunungan na walang kapantay sa balat ng lupa upang isulat niya ang Proverbs sa kawikaan. Basahin niyo po ito araw-araw at marami kayong mapupulot na aral ma-apply sa inyong buhay. Na maski yung langgam binanggit niya, babasahin ko po. Sa Proverbs. Tingnan ko po natin yung Proverbs na yan. Ang sabi po sa Proverbs, kapatid, sabi rito, Proverbs 6 verse 6, go to the ant, you sluggard, consider her ways and be wise, which having no captain, overseer, or ruler, provides her supplies in the summer and gathers her food in the harvest. Wow! Ang ibig in other words, kapatid, maski yung langgam, binibigyan pansin ng Diyos sa karunungan ni Solomon, na kapatid, ang mga langgam, binanggit niya kung paano sila naghihirap na maghakot ng pagkain sa panahon ng tag-araw, na maski wala silang leader na mumuno sa kanila, upang pagdating ng tag-ulan, mayroon silang nakaimbak na pagkain. Kapatid, everything that you do associated with the struggles, even it is a blessing from the Lord, God wants to prosper and bless you, and bless me. But sometimes, me, are going to go through something. Amen. Sometimes you have to struggle. Sometimes you have to fight. There is something, the struggle that is necessary to becoming God has ordained you to be. Many believers, when confronted with giants, malahiganting problema, they tend to focus on the giants rather than to God, who is bigger than any existing giants on earth. Hindi po ba? Sometimes you have to face the giants for you to claim your inheritance from the Lord. The word claim denotes action and struggle. Angkinin mo at ipaglaban mo. Gaya ng unang henerasyon na kasama si Moses, maraming Kristiyano sa panahon na ikot-ikot lang sa wilderness dahil ayaw nila lumaban, ayaw nila angkinin ang mga blessing that rightfully belongs to them as promised by God. Ang nangyari po, hindi sila ngayon nakapasok sa promise land dahil sa takot, dahil kapag nakita nila mga giant sa kanilang buhay, kapatid, hindi sila lumaban. Nagkaroon sila gamahagam. At dahil po sa pagtakot na lumaban ang mga unang henerasyon, they forfeited their destiny. Samantalang, kapag ang Diyos ay nangako, kapatid, kasama na rito ang garantiya na tatalunin lahat ng sagabal hanggang mangkin mo ito ng tuluyan what rightfully belongs to them sa mga Israelita ng panahon yun. Ngunit ang mga Israelita doubted the word of God. Nagsimula sila to walk by sight and not by faith.
hindi po umandar ang kanilang faith. In other words, may defect ang kanilang faith. Amen. Ano po kapag po ay isang appliance na binili nyo, ayaw umandar, ang tawag nyo po ay may factory defect. At anong ginagawa? Binabalik ito sa gumawa at pinapalitan ng bago. At kung may defect ang ating faith, hindi po pwedeng ibalik sa Diyos na siyang gumawa sa atin. Dahil kapag sinauli ka sa Diyos, di ka na makakabalik sa lupa. Praise the Lord. Amen. You know, mga kapatid, sadyang inilagay ng Diyos ang mga giants for a purpose. You may not realize it. Ayon sa kanyang magandang plano at layunin para sa ating lahat. Bakit? Una, we need to learn to fight. Ibig ng Diyos, matuto tayo lumaban at mapagtagumpayan ang mga higante sa buhay. It's one thing to confess the promise of God. It's another thing to possess that promise. Amen. At kailangan pong lumaban tayo. Number 2, struggles test your level of commitment. Dito po masusubok ng Diyos ang iyong commitment. The only way by which you can gauge your level of commitment is through struggles. Lahat po tayo, walang exception, nakakaranas ng struggles. At dito mapapatunayan ng Diyos kung sinong committed sa pagsilbi sa Kanya na Kanyang pagpapalain. Wow! Number 3, struggles prove your trust in God. Dito po mapapatunayan kung sino ang tunay na mayroong pananalig at pagtitiwala sa salita ng Diyos sa Kanya at kung sino ang may grasshopper mentality, utak tipaklong. In your struggles, you get to know yourself. Dito po ninyo makikilala ng lubusan kung sino ka, kapatid, na kaya mo palang lampasan ang mga pagsubok at mapapatunayan mo sa gitna ng pagsubok ang Diyos na sa panib mo, anumang mangyari. At siya lang ang makakatulong sa oras ng iyong kagipitan. Amen. Sumunod, panglima, struggles produces thankfulness. Just a month ago, habang nanonood ako sa News TV interview ng mga anniversary ng Typhoon Yolanda, kung saan maraming bahay ang nawasak at walang naiwang gamit itong kundi suot nila, itong mga biktima ang in-interview. Sa interview ng biktima, sabi nila, nagpapasalamat pa rin kami sa Diyos at buhay sila at magkasama-sama at buo ang kanilang pamilya. Amen. Number 6, struggles qualify you for a reward. Babasahin po natin itong buhay ni David sa 1 Samuel chapter 17 to 25. Sabi po rito sa 1 Samuel chapter 25, sabi po rito, so the men of Israel said, have you seen this man who has come up? Referring to the giants Goliath. Sabi niya, surely he has come to defy Israel, and it shall be that the man who kills him, the king will enrich with great riches, will give him his daughter, and give his father's house exception from taxes of Israel. Alam mo, kapatid, God is working behind the scene. Amen. While looking for the reward, God is looking at the development that is taking place through struggles. Nang utusan po ng kanyang ama si David sa ating istorya, isang 18 years old that time, na dalhan ng keso at tinapay ang kanyang mga kapatid sa laranan ng digmaan laban sa Philistine at kay Goliath. Sa isipan ng ama, siya ay tagadala lang ng keso at tinapay. Kaya siya nakarating doon. Ngunit sa isipan ng Diyos, nagpadala siya ng isang giant killer. At ano pong nangyari? Napatay ni David ang higanting si Goliath at nakuha niya ang minimiting gantimpala. Naging asawa niya ang anak ng prinsesa ng hari. At ito ang naging batay ng Diyos sa pananalig ni David sa kanyang Diyos, kung saan David acted on his belief that God will cause him to defeat and kill Goliath. Ito, mga kapatid, ang ibig na ipabatid sa atin na kung may tiwala ka sa Diyos, ipakita mo sa gawa. Sa pagkapatay ni David kay Goliath,
nagkaroon siya ng baptism of fire, which is according to God's plan na hubugin siya tungo sa pagiging hari at bilang isang magiting na mandirigma na halos lahat ng kaharian na kumalaban sa Israel during his reign as king, natalo niyang lahat sa digmaan. Yan po si David. At narating ni David ang kanyang destiny na maging hari ng Israel. You know, mga kapatid, one of the greatest tragedies in life is to live and never discover your destiny. But worse than this is to discover your destiny and forfeit it. Masakit, Kuya Eddie. Ang unang henerasyon ng mga Israelita forfeited their inheritance because they would not fight. They would not face the giants. How many of God's people have forfeited their destiny just because they refuse to fight? Ilan po sa mga anak ng Diyos ang tinalikdan ng destiny at di nakamtan ng pangako ng Diyos dahil ayaw nilang sagupain ang mga higanting problema sa kanilang buhay. When the heat is on, when the going gets tough, ibinababa ang kanilang armas, tanda ng pagsuko sa problema. Amen. As long as everything is smooth, as long as everything is fine, they shout, Hallelujah! Praise the Lord! Ngunit pagdating ng higanting problema sa kanilang struggles, bumibigay po sa discouragement at takot sa puso at pag-aalinlangan sa Diyos ang umiiral sa isipan at damdamin. Hindi po ba? Bawat isa po sa atin, hindi maiwasan na isalang ng Diyos sa apoy ng pagsubok. Walang eksepsyon. Ngunit, paano po tayo mag-react sa apoy ng pagsubok? Ikaw ba, kapatid, naging tigasin pa rin, naging matatag pa rin, o ikaw ay nalambot? Tanda ng pagsubok habang sinasalang ka sa apoy ng pagsubok. Ang karot sa itlog, kapag isinalang mo sa init ng apoy, ano po ang naging reaksyon? Ang carrots naging malambot, ngunit ang itlog naging matigas. Bakit di nyo tanungin ang sarili? Ikaw po ba ay carrot o itlog? Amen. Take the case of Joseph. We know his story. Bago siya naging governor ng Egypt, kapatid, binigay ba sa kanyang posisyon in a silver platter? Hindi. Hindi po. Nagdana siya, nakatakot-takot ng paghihirap at struggles at pagsubok sa buhay bago niya naabot ang kanyang destiny na ibinigay sa kanya ng Diyos. Kapatid, lahat tayo may destiny. Tanda nyo yan. Ang journey niya bago naging governor, alam natin yan. Second in command to Pharaoh, from pit to prison to palace. Ngunit sa lahat ng sandali na kanyang struggles, kailanman hindi siya iniwanan ng Diyos. Amen. Nung naninilbihan siya bilang alipin ni Potiphar, sa Genesis 32, sabi niya, the Lord was with Joseph, so he became a very successful man. Amen. Kaya siya'y ginawang tagapangasiwa lahat ng kayamanan ni Potiphar. Amen. At nang siya'y makulong ng walang kasalanan, Genesis 39:24, but the Lord was with Joseph and extended kindness to him. Kaya siya ngayon, ano mamahala? Sa buong kulungan. Amen. Si Lord ba sa inyo? Of course, through the Holy Spirit living in our heart na aking binanggit kanina, nakatira yan sa puso natin, nang tanggapin natin si Lord sa buhay nyo. Kung kaya't anumang giants a problema na sasagupaan nyo, you will overcome and you will be victorious over your struggles because God is working behind the scene gaya kay sa buhay ni Joseph at ni David hanggang mapagtagumpayan mo ito. Amen! Alam nyo mga kapatid, a victorious life is not a worry-free life. It's not a problem-free life. It is a life in which we overcome our enemies by virtue of struggles and fight. Ngunit, kapatid, kailanman sa ating laban, hindi tayo iniwanan Diyos. In every struggle you have, I have, we have, God is working behind the scene in our behalf. Now, ano po ang unang hakbang na dapat nang gawin sa harap ng struggles at problema sa buhay? Call to God. Kapag nagkasakit ang anak nyo, sino ang inyong tinatawag?
yung mad doctor, call Jesus the best doctor in town. Amen. Sa Jeremiah po, ito ang panukala sa atin na kapag tayo nagkaroon ng pagsubok sa mga struggles, ang sabi po sa Jeremiah, babasahin ko po sa inyo, Jeremiah 33:3. Alam po din na lahat ito eh. Sikat na sikat itong sabi niyo, call to me and I will answer you and show you great and mighty things which you do not know. Alam niyo po, ang pangakong to, itong pangako ng Diyos na ito, born out of difficult circumstances. Interestingly, karamihan ng pangako ng Diyos ay inihayag sa panahon ng kagipitan. God's promise were revealed in times of struggles. Si Jeremiah po, nasa kulungan nang matanggap niya ang pangakong ito ng Diyos. At ang Jerusalem ay napapaligiran ng mga kalaban na parang wala silang masulingan. Naranasan niyo na ba? Nag-struggles, anong gagawin mo sapagkat ang problema mo parang pasan-pasan mo daigdig? Alam niyo po, maski yung mga anak namin pa yung problema, naging problema ko rin. Ganun tayo mga magulang. Amen? Alam mo, mayroon po akong illustration tungkol sa isang bata. Isang bata naroon sa, I don't know kung narinig yun na ito. Isang bata naroon sa likod ng bahay at pinipilit niyang itulak ang malaking bato papunta sa gilid upang magkaroon siya ng malaking lugar na pag-iikutan habang nagbibisikleta. Ang kanyang ama ay nagmamasid lamang, nakadungaw sa bintana habang tinutulak ng anak niya ang tipak na bato papunta sa gilid. Patuloy ang pagtulak ng bata sa bato, ngunit hindi niya ito matinag. Nang mapagod ang bata, sabi niya, tulungan mo naman ako, ama. Di ko kaya matinag ang bato. Ginamit ko na ang buong lakas ko. Alam niyo ginawang ama? Ang ama bumaba at ang sagabal na bato na igulo niya sa gilid nang walang kahirap-hirap. Ang sabi ng ama, anak, kung may problema ka, huwag kang mag-autobili na humingi ng tulong sa akin. Sapagkat kung nag-struggle ka sa problema, apektado ako. At ito ay naging problema ko rin bilang yung ama. Alam mo kapatid, kapag tayo may problema, nagkakaroon ng problema ang Diyos. Naging problema niya ito. Kapag may namatayin tayo, nagdadalamhiti din siya. Naalala niyo yung kwento ni Martha at saka yung kanyang kapatid na si Lazarus. Sabi niya, sana Lord nandito ka. Umiyak si Jesus Christ, di ba? Dahil sa pagmamahal niya sa kanyang kaibigan. Kapag namatay kayo, nagdadalamhati ng Diyos Ama. Kasi one time, namatay din sa bugtong anak na si Jesus dahil sa ating kasalanan. You know, mga kapatid, ganun po ang pananaw ng ating Diyos na kapag may problema tayo, apektado ang Diyos Ama, nakamasid lang siya sa atin, hinihintay tayong humingi ng tulong sa Kanya. Just like a loving father, nakamasid siya, hindi mo na siya kikilos, naghihintay kung lalapit ka upang humingi ng tulong. Sapagat alam niya, sa problema, dito tayo matututo na magtiwala sa Kanya. Amen. Alam niyo mga kapatid, we are not children of God, but we have not yet received the full benefits of being a children of God. We have not yet received our promised land. Hindi pa natin lubusang natatanggap ang ibayong pagpapala at pangako niya. This means we will still undergo times of struggle. But we should not be discouraged. Sapagat sa gitna ng struggles, gaya ni David, gaya ni Joseph, gaya sa kwento ng ating bata, God is always with us. Nakatingin lang sa atin kapatid. At kailanman, hindi niya tayo papuyaan sa ating mga problema. Sa lahat po ng mga nakakaranas ng struggles, let me assure you, ang struggles po ay panandalian lamang. Ngunit ang kasunod nito ay tagumpay, sapagkat ang Diyos na makapangyarihan nasa likod natin, working behind the scene, nagpapatnubay, gumagabay tungo sa pangako niyang tagumpay. Amen. Mga kapatid, remember this, struggles don't last forever. Weeping may endure for a night, but joy cometh in the morning. Let's pray. Lord Jesus, salamat po sa kabutihan mo, sa pag-ibig mo.
Lord, sa iyong salita, ang daming aral namin, Panginoon, na tunay nga Panginoon, pagpapalain mo ang bawat isa sa amin. Ngunit kailangan pong paandarin ang aming pananalig sa iyo, ang aming pagtitiwala upang makamta namin, Panginoon, ang aming mga blessing. Na kung kami nakaharap sa problema, Lord God, nandun ka, Lord God, working behind the scene. What a promise of assurance, Lord God. What a promise of assurance, Lord God. Salamat, Panginoon. Hiling ko, Panginoon, na ang kapayapaan mo, Lord God, ay maibigay mo sa mga anak mo, Lord God. Kapayapaan na kailanman, Panginoon, hindi kayang agawin ng mundo, Lord God. Salamat sa pag-ibig mo, Panginoon. Dalangin ko, Lord God, pagpalain mo ang lahat ng anak mo, Lord God. At iparamdam mo, Panginoon, ipakita mo ang bawat destiny, Lord God, ng iyong mga anak, Lord God. Salamat na hanggang ngayon, Panginoon, you keep us healthy and safe, Lord God. Pinoprotektahan mo kami na hindi kami ma-infect ng virus na aming nararanasan sa aming lipunan, Lord God. Salamat sa lahat ito. In Jesus' name we pray. Amen and amen.